Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po tayo sa isa namang panibagong episode ng Spoiler Alert Review ng Maria Clara at Ibarra. Ako nga pala si Sen Yuy, yung mga kasama nyo na pag-usapan yung nilalaman ng ika-12 episode ng Maria Clara. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po kalimutan i-share po ang ating video at i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron pa tayong Twitch at YouTube channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin niyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dalaro po kayo sa aming pahinarya sa www.fpsmediaph.com. So ngayong gabi kasama pa rin po natin sina Kuya Yeri at Gama para pag-usapan ang nilalaman para sa kabanata ngayong gabi na napanood natin. So Yun. Pero ibasahin lang siguro natin muna yung mga comments ng mga nakakaraan. Okay. So, ang comments sa may mga nagkomento sa last na episode natin, sa episode 11. Ang sabi ni Sean Di Marukot, sabi niya, ang galing niyo talaga, Salamat na, Sean. Sabi ko na may something dun sa pagsali ng tsokolate, sabi niya. Pero ininom ba niya? Parang sinalin lang yata anyway. And yung episode ngayon ay katumbas ng red tagging issue sa atin. At si Panda Salvi, parang yung mga friends natin sa social media na mahilig mag-share ng Bible quotes. Pero sa totoo, alam na, haha. Excited ako kay Piloso Potasio, parang magiging maganda tandem nila kay Clay. nila ni Clay. Tapos sabi naman ni Telma Busgan, no? Bagong commenter to. Actually, may napanood akong interview ni Dennis at Barbie sa Middle East. Sabi ni Barbie, iba daw yung location sa loob ng bahay ni Ibarra. Iba din daw yung sa labas. Iba rin daw yung location, pati yung bahay ni Kapitan Tiago. Yun. So, yun ang mga komento ng ating mga maraming locations. Mahirap yun, ha? Mahirap nga naman pag isang location lang yung parang mahirap makahanap ng ganong perfect na. Kasi ang niyan yung continuity din. Tsaka, syempre, hindi lang naman isang eksena yung kukunan dun, Sulitan. Tsaka syempre, kumbaga, kukunin nila yung certain location ng may certain times lang din. Tapos syempre, availability din ng mga tao. So, pag-uusapan ba natin yung sinabi niya sa mga komento? Pwede naman. Bakit ayaw yung mo ba? Sinabi ni Sean tungkol dun sa hindi daw ininom yung in-establish lang na yung Sacristan Mayor ay may something sa kanya. Pero nagsalin kasi siya. Sino bang ibang iinom nun? Wala din si Padre Salvi. Pag nisinalin niya nun, automatic, lalamig yung tsokolate na yun, walang umiinom. May si Salvi busy sa bisita niya. Yes. So automatic, may iinom nun. Kaya nga, parang yun nga. Katulad yung sinabi ko kapag, parang yun yung foreshadowing na itong si Sacristan Mayor na kumbaga siya yung kumukupit. Yun. So, yun. Pag-usapan na ba natin yung tungkol sa Kabanata 12? Yes. So, okay. Itong particular na episode ay nag-concentrate naman dun sa sa pagpapakilala kay Sisa. Yep. Sige. Sa nito, nagsimula yung ika-12 kabanatas. Doon pa rin sa eksena nila, Padre Salvi, Maria Clara at ni Tia Isabel. At dito medyo kasi sinusubukan ni Maria Clara kumbinsin si Padre Salvi na wag na isoblong si Ibarra. Inisip ko, di naman siguro gagawa ng kasi alam ni Maria Clara kung paano pasunurin si Salvi, di ba? Hindi naman siguro magdadamove si Maria Clara. Iniisip ko, syempre, Maria Clara dapat, medyo, dapat conservative yung niya, ang kilos niyan. Pero in a sense, ang napansin ko dito is, si Maria Clara ay parang hindi pinoportray na helpless na kumbaga, meron siyang sariling pamamaraan. Parang politika, kaya niyang sumabay sa politika ng mga lalaki, kaya niyang sumabay dun sa gamitin ko anong resources na meron siya para makuha niya yung gusto niyang goal. Usually sa mga nababasa ko na nobela, yung mga medieval times, yung mga habang busy yung mga asawa na lalaki sa
politics, pati pa, yung mga asawa nila na babae, sila yung nakikipag-coordinate sa mga iba't ibang tao kung saan pwede maging source nila ng sa kung ano man yung saan nila mapakinabangan yung mga taong yun. So si Maria Clara parang ganoon yung dating na siya yung ayos, gumagawa ng paraan para maayos kahit paano yung reputasyon ni Ibarra para hindi malagay sa alanganin. Tas ewan ko lang baka ako lang yung nag-iisip, parang pinapakita dito yung yung hindi niya pinagpapabukas yung pwede namang ayusin ngayon. Yun. Kasi alam naman natin na nung mga nakakaraan, di ba, may issue na parang mabagal yung yung pag-abot ng tulong, pinagpapabukas pa. Etong si Maria Clara parang may immediacy. Ibig sabihin, kailangan ayusin na ngayon para hindi na magtagal yung galit ng kura sa'yo. So, tsaka para pigilan din kung ano mang balak gawin ng kura habang galit yung kura. Kasi minsan pag galit yung tao, di ba, minsan nakakagawa ng desisyon ng na medyo hindi maganda. Yun, so habang nakikipag-usap yung sila Maria Clara, hindi pala, nagpaalam mo na sila Maria Clara, di ba? Kay Padre Salvi. Pag-alis nila Maria Clara, si Padre Salvi, kilig na kilig sa kamay Kasi humalik sa kamay. Sa kamay niya si Maria Clara. So, feel ko hindi niya hugasan yung kamay niya yun Pero alam ko nung time na yun, kapag kura, may sing-sing yun. Alam ko sa sing-sing humahalik Ewan ko lang kung tama yung sa ibang sa mga ibang, ewan ko lang sa mga pride, diba? May sa sing-sing ba? Pero alam ko sa mga ibang bansa, mga ganun. Sa sing-sing humahalik kasi yung sing-sing sa Western, may Sa Western, ganun ang galing naman sa Western. Pero sana wala kasi mga singsuot na alahas yung mga pride dito So, yun, after umalis nila Maria Clara, doon naman kila Ibarra, tsaka kay Clay at yung mga bata, si Crispin dito pasaway ginagawa ng ng something sila nagmamarte si Crispin, ginagawa ng something si Ibarra tsaka si Clay Medyo hindi ko gusto yung yung plot na yun na hindi kasi bata parang curious. Di ba? Pero di nina Pero yung pagkakasulat ng ng scenario na yun na parang may something na parang tinutukso sila na hindi ko gusto yun. Ba't yung kailangan pinipilit nililink si Clay kay Ibarra? Tapos naman itong si Clay naman gustong-gusto. Pero naintindihan naman natin bakit gusto niya si Ibarra, pero syempre. Pero yun nga. Then hinatid ni Clay yung mga bata dun sa kanilang bahay at dito niya nakilala si Sisa. Pero bago yun, na muna, si Ibarra bumalik muna sa simbahan. Teka lang. Gulo-gulo mo magkwento Pero bago yun, kinausap nga ni Crispin si Clay na huwag sasabihin sa nanay nila yung tungkol sa kay Padre Salve. Ngayon, paano nga naman daw nila itatago yung mga latay at sugat ng mga bata? So, ang ginagawa nila ng dinamihan nila. At batay dun sa kanilang dialogue, parang matagal na nilang ginagawa na gano'n na pagtatago sa magulang nila. Kasi tandaan din natin na mayroong mga previous eksena na sinasayang pati yung nanay nila idadamay. So syempre parang dito maintindihan mo bakit hindi ayaw magsumbong ng mga bata. Kasi yung power sa kanila nung may takot. May takot. Tapos yun nga. Ito namang si Clay, dahil gusto niyang mabago yung storya, sinumbong niya kay Andrea Torres, kay Sisa yung mangyayari na trahedya sa pamilya nila. And para naman kasi may prueba nga daw si pakita daw yung latay ng mga bata. Tinawag ngayon yung mga bata. At sinabi nga sinasaktan ba sila ng mga Friday? Kaso, dahil nag-flashback yung pananakot ni Salve, sinabi ni Basilio na hindi daw at ang nanakit daw sa kanila ay si Clay. Tapos doon lumabas yung linya na lumalabas sa trailer before niya, kukutusan kita And doon lumabas yung kumbaga, ginamit ni Basilio yun laban kay Clay. Tignan nyo. So ito naman si Sisa.
syempre, mas paniniwala niya, anak niya, syempre. Kumuha ng itak at hahabulin ng itak si Clay. At medyo comedy yung pagbabahin. Ako, wag kang susunod, ate. Ganyan. Pero yun nga, hindi na sinundan ni Sisa. Pero merong moment na nakaalis na si Clay at umupo siya doon sa isang na parang in a way, alam niya. Parang may hint na, alam niya may nananakit doon sa mga anak niya. Pero, parang doon makikita kung gaano kalakas yung control ng mga Prile doon sa mga tao. Nagbigay na ng future ng prophecy dito si Clay. Sabi niya, yun na mamamatay yung isa sa mga bata. Tapos, yun na maging dahilan bakit mababaliw si Sisa. Sinabi niya mismo kay Sisa yun, So yun, bago pa nangganap yung sa paghahabol ng itak kay Clay, doon kay Ibarra naman na hindi, tsaka palang pinakita yun na pumunta si Ibarra doon sa doon sa simbahan, bumalik si Ibarra, tapos susundan sana sina Maria Clara. Kaso palabas na si Maria Clara. Tapos sabi nung nakibalita si Ibarra, sabi ni Maria Clara, sure na sure si Maria Clara, sabi niya. Hindi ka na susuplong ni Padre Salvi. As in, na siya, confirmed. Alam na niya na hindi magsusumbong sa Padre Salvi. Tapos siguro, in a way, alam ni Maria Clara na may something sa kanya yung at ginagamit parang niya. Parang napapansin niya siguro. Kasi may manyak look eh. So, kumbaga, in a way, tingin ko alam niya na meron siyang leverage doon sa pare. Dahil doon, sabi nga ni Ibarra, mas parang bumilip si Ibarra sa naging ni Maria Clara na nagawa niyang nagawa niyang pakiusapan si Padre Salvi. Tapos sabi niya lalo siyang napapamahal, etc. Nagpalitan ng mga sweet words yung magkasintahan. Tapos habang nagpapalitan, ba tawag doon sa Siko? Umakbay sa Siko. Tapos inano lang ni Ibarra yung Siko niya. Tapos kumapit sa Siko niya si Maria Clara. Tapos si Tia Isabel, shock. Oo, kasi kumbaga, hindi dapat may physical contact eh. PDA. PDA na yun. Ang tamang word no na para siyang nawindang si Tia Isabel. Pero understandable naman kasi sabi nga nung dalawa, alam naman ng buong bayan at di naman lihim na sila ay fiancé na, hindi lang basta magkasintahan lang. Sige, tuloy mo. So yun, pagka kinagabihan nun, pinakita yung yung wide shot ng Di pa, gabi. Meron kakalimutan. Nagkita si Clay, tsaka yung 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 nga pala si nakalimutan ko si Prof. Kagaling lang ni Clay dun sa panghahabol ng itak sa kanya ni Sisa. Tapos nakita ni Clay si Prof sa may lawa. Parang ilog na yun eh. Maganda yung shot dun sa lugar eh. And sinasabi nga ni Prof na wag na kasing pangunahan yung libro. Pero sabi nga ni Clay, kung ayaw mo kung pangunahan yung libro, pakialamanan yung Kasi may nag-flashback pa yun eh. Tinitingnan yung mga nakaraang scenes na kung kailan sinusubukan ni Clay na na baguhin yung iba or di kaya may epekto siya sa mga tauhan sa Noli Me Tangere. So na-confirm niya or confirm yung sarili niya na may epekto siya sa mga tauhan. So automatic tauhan na rin siya ng Noli Me Tangere. So sinasabi niya kay Prof, kung ayaw mo ko makialam dun sa nangyayari sa Noli Me Tangere, iuwi mo ko, ilabas mo ko. Sabi nga ni Prof, hindi pwede. Kailangan matapos mo yung Noli Me Tangere book. Kaya sabi nga ni Clay, kung hindi mo kayang gawin yun, hindi mo ko kaya iuwi. So, wag mo kong pakialaman kung anong gusto kong gawin dito, ganun. Oo, gagawin daw niya yung gusto niya. Oo. Actually, medyo hindi ko gusto si Clay dito nung tayo kasi medyo arrogant siya dun sa Pagdating kasi, pag si Prof talaga kaharap niya, aggressive si Clay eh. Yun ang napapasin ko. Wala siyang kay Prof eh. Wala siyang amor kay Prof. So, aggressive si Clay pagdating kay Prof. Once, tuwing naghaharap sila ni Prof, lagi silang nag-aaway. Pero understandable kung bakit. Kasi nga, sapitan siya nilagay dun sa sitwasyon na alanganin.
Tsaka alam ko, syempre, ngayong medyo nakikilala niya in person yung mga tauhan, talagang gagawa ng paraan para mapigilan yung mga mangyayari. Kaso, ang problema kay Clay, wala siyang alam. Yun lang ang basic problema. na basic lang yung alam niya. Yun lang ang problema. Tapos yun nga, si Prof, medyo, pa siya ang tawag dito, parang problemado. Kasi kung alam niya na hindi kahit anong gawin ni Clay, mag-auto-correct ang world, walang magiging epekto si Clay sa No Limit Angel. Pero bakit iba yung expression niya na parang problemado siya. Sa tingin ko kasi kasi baka ikapahamak ni Clay. Oo, kasi kung nabasa niya yung No Limit Angel, alam natin yung mangyayari, magiging madugo yung mga susunod na kabanata. At isa pa, babae siya. Mas madali siyang at hindi niya alam yung rules ng lugar. Pero kapansin-pansin doon, sige, problemado siya. Pero hindi niya hinabol si Clay na, alam na niyang babaguhin o hindi. Parang in a way, tinitingnan din niya kung ano yung epekto niya sa kanya or Pero yun, so wala siyang umalis si nag-walk out si Clay nun dahil after ng away nila ni Prof. Wala siya pa kay Prof. Tuloy niya, gagawin niya yung gusto niya sa No Limit Angel. So, yun, pag kinagabihan nun, yun na yung white chat na yun sa simbahan. Tapos kumikidlat na. So, ito na yung sa mga nakakabasa ng No Limit Angel. Ito na yung gabi na may mangyayaring medyo masakit sa puso. So, dito sa pinakita yung pag sa kampana nila Basilio at Caspin. Oo. Tapos sa baba naman nung simbahan, nandoon naman si Piloso Potasio at si gobernador. Oo. Si gobernador. Ang gobernador Silio. Akala ko Silio ang pangalan ko. yun pala buong pangalan nun. Gobernador Silio, pangalan ng posisyon. Yun yung pangalan ng posisyon. Yun yung tawag sa posisyon. So, hindi Silio yung pangalan ng gobernador. Nahanap ko Silio. One word pala yun. So, yun ang gobernador nung tawag noon ay Gobernador Silio. So, ito si Piloso Potasio, nakita si Gobernador Silio, kakalabas lang ng simbahan, may mga dalang na kandila. Tapos tungtuwa si Piloso Potasio, nakatingin sa langit, sabi niya, ulan na raw. Tapos kikidlat. Sana daw tamaan. Unos. Darating ng unos. Dahil sabi niya kasi ang gusto niya mangyari, tamaan ng kidlat tayo, ang kampana at mga bahay ng maganda sunog na. Kasi nga nagbigay siya ng suggestion na magtayo ng mga lightning rods para makaiwas doon sa aksidente kasi may batay din sa sinabi niya, meron ng kahalintulad na nangyaring tinamaan ng kampana. Hindi pa naniniwala si Ensha yung mga taong yun sa panahon. Mas ang ginagawa, sumasamba kayo sa Santa Barbara. Tapos nagkaya ng kampana sa habang kumikidlat. Yun. So, kumbaga, dito pinapakita kung paano scientifically mag-isip si Piloso Potasio na accurate din naman sa 90s version at saka sa libro. Kasi meron talagang ganung pag-uusap. Tapos dito, nakita si Clay ni Piloso Potasio. Nandun si Clay, nakikichismis din kinig sa kausapan nila So, napansin din siya ni Piloso Potasio. Nung pagkaalis ng Gobernador Silio, sabi ni Piloso Potasio kay Clay, at ikaw, hindi ka nabagay dito, parang boarding. Hindi ka kabilang sa amin. Galing ka sa malayo. Sa mga bagong tao. Mga bagong tao. So, kumbaga, ano ba to? Parang napansin niya na siya from the future or ang sabi, baka naman ibang filosofiya yung pinapagana niya. Pero yung sabi ni siya na excited daw siya sa magiging tandem ni Clay at Piloso Potasio. Kaso base dito sa eksena to, si Clay takot kay Piloso Potasio. Iniwasan niya si Piloso Potasio. Yun yung medyo napansin ko. Kung gusto niya, kasi the previous scene, bago nag-commercial, sabi nga niya, gusto niyang, babaguhin niya, gusto niya, parang hanggat ayaw siyang pauwiin ni Prof, di ba? So, siya ay nakilala ni Piloso Potasio na hindi part ng world na yun. Parang, nisip ko bakit hindi sinunggaban ni Clay yung opportunity.
Pero, pwedeng dahil hindi siya aware na mayroong makakakilala sa kanya bukod kay Prof na hindi part siya ng world na yan. Pwedeng may kaba. Parang ganyan. Yun. So, yun, pagka-iwas ni Clay sa kay Piloso Potasio, pumunta siya sa may simbahan kung saan, may nakita siyang, Alitap-tap. Alitap-tap. Feel ko alitap-tap, parang si spirit, si Erisa lang Parang yun nga yung kasi nga, di ba may tula siya? O, kwentong pambata tungkol sa gamo-gamo. Nangyari po yun. At bakit? Okay. Akala ko nawala yung audio. Yan. So, baka nga yun yung representation ng ano yung gusto ipakita ni Jose Rizal doon sa libro. Kaya, ako naniniwala ko hindi niya talaga mababago yung magaganap. Kasi kung tutuloy sila sa El Fili, nangyari yung Noli. At wala siyang, kumbaga, wala siyang magagawa. Magawa pa rin yung world. So, yun, habang sinusundan ni Clay yung alitap-tap, na kasalubong niya si Crispin si at Basilio Crispin at inano niya yung dalawa. Oo nga pa, bago nakasalubong ni si Basilio Crispin ni Clay, ini-expect natin na may lalabas sa Crestan Mayor sa may kampana. Dahil dun sa nobela, tsaka dun sa 90s na version, yun yung pa nga natin, wala pa rin nangyayari. Tapos hanggang sa pauwi na sila Basilio at Crispin at nakasalubong si Clay. So dito nakasalubong, tinanong ni Clay, bakit nyo ako siniraan sa inanay nyo, ganyan. Tapos sabi ni Basilio, hindi daw nila pwede paalam kasi malalagot daw sila tsaka yung tungkol sa Crestan Mayor. So dito naglabas ng sinabi ng dalawang bata yung tungkol sa Crestan Mayor tsaka sa Praile kay Clay. Clay. At may sinabi si Clay, di ba? O sa pa yun? Sa teaser pa yun? Sa bukas pa yun? Bukas pa yun kasi ang pinagtapusan nitong episode is si Piloso Potasio ay sumali sa usapan ng tatlo na, mga bata, kayo yung gusto sumama doon sa babae na mula sa mga bagong tao or sa kanya nga. Doon nga, kumbaga, doon na natapos yung episode. Ngayon, ang tingin ko, ito pa lang yung part na makakasalubong nila yung tawag dito, yung Crestan Mayor at yung tukol nga, or siguro si Padre Salve na nawawalan siya ng dalawang pirasong ginto. Posible kaya na the day after pa? Hindi, ito yung yung may kulugat-kidlat na Kasi wala pang ulan dapat umuulan na yun ng unless tsaka pa uwi na rin kasi sila Basilio at Crispin Hindi, ganito kasi sa nobela at saka sa 90s na Noli Me Tangere, hindi makakauwi agad sila Basilio at Crispin hanggat di pa umaabot ang oras ng sa libro ay alas 10. Pero doon sa Noli ay alas 8. Yun kasi yung curfew. Hindi, sa Bagtad Kuya. Sa Noli, alas 10, ang sinabi nila ng Sacristan, alas 10 lang sila makakauwi. Pero may curfew kasi ng alas 9. Yung Noli na 90s version. Hindi, Noli na libro. Oo nga. Hindi, yung isa kasi tinutuloy ko yung Noli na 90s version na film. Na TV series. Tsaka, na alas 8. So, yun ang yun. Hindi pa natin alam kung anong mangyayari, kung ano yung mga bago, depende sa kung ikukumpara sa nobela, sa 90s na Noli, tsaka sa Maria Clara de Ibarra, kung anong mga kaibahan, mga details, malalaman rin bukas. Pero may isa pang detail na na medyo iba sa nobela. Ewan ko lang sa sa 90s series na Noli Me Tangere. Sa kasi yung kay Gobernador Silio, tsaka Piloso Potasio. Sa libro kasi, si Piloso Potasio, pagkagaling niya ng simbahan, dumiretso siya sa bahay ni na Aling Doray at Don Filipo. So, si Don Filipo yung may mga katungkulan. Di ko lang mano kung anong posisyon yun. Tsaka nag-usap pa sila tungkol sa relihiyon. Purgatorio. Sa purgatorio, sa relihiyon. Oo. Konsepto ng ng Katoliko at
ang daming ano. So yun nga yung napag-usapan natin nung sa Sabado na paano nila gagawin dun sa religion. Pero mukhang tinanggalan nila yung details or dialogue tungkol sa religion para sa iwas gulo. Tinanggalan Yes. sa script. Siguro, pero wala pa tayo dun eh. Kasi nandoon pa tayo sa kapapakilala pa lang ni Piloso Potasio. So, di ba nga, nagyayaya siya, o mga bata, gusto nyo sumama sa akin. Parang ganun. So, malamang dun din ang punta nila. Hindi natin alam. Pero, medyo marami tayong mapapag-usapan dito kasi merong malaking question mark. Gaano kalaki yung mababago o mai-impluwensyahan ni Clay dun sa storya? Kasi ako, I believe, hindi ka pwedeng mag-divert dun sa core story ng Noli Me Tangere dahil susugurin ka panigurado ng mga Rizalista. At kung sila ay merong mga tinatawag na history expert, syempre, paggalang dun sa obra ng hindi mo pwede siyang baguhin. Ngayon, sa paniniwala ko naman, sige, arrogante tong si Clay at babaguhin niya lahat ng pero not knowingly na yung actions niya yung nagli-lead dun sa mismong eksena. Kasi, wala siyang alam dun sa libro. Hindi niya alam yung mga mangyayari. Katulad na lang nangyayari dun sa Tinola na na napunta pa rin kay Padre Damaso yung sa pakpak. Pa rin, same result pa rin mangyayari. Pero kahit isa pa rin sa parang magiging tulay pa nga si Clay para mangyari yung resulta na yon. May theory ako na naisip. Siguro kaya pinipigilan si Clay ni Prof na makialam is wag siyang masyadong ma-invest doon sa mga character to the point na ma-identify niya masyado personally kasi alam ni Prof yung mangyayaring trahedya. Alam niya kung sino yung mga mamamatay, sino yung mapapahamak at kapag parang great loss yun na parang napamahal na sa yung character kasi nabuhay ka within the So malaking naman yung damage sa iyo. Kaya gusto lang niya manood ka lang. Ang theory ko, dahil nga masyado napamahal sa mga characters itong si Clay, hindi siya makakalabas ng libro. May stuck siya doon. Magiging katulad ni Fidel. Parang theory ko si Fidel katulad din ni Clay na na-stuck din sa libro dahil parang masyado siyang naging emotionally invested sa mga characters at gustong baguhin pero hindi na bago. So medyo naging masakit. Tapos meron sinabing si Clay doon sa linya niya na karakter na rin ako sa librong ito. So, pwede yung plausible yung sinasabi mong teorya na pwede nga mangyari. Pero ang gaganda ng mga shots ngayon dito kasi gabing version ng mga nakita na yung shot before, di ba? So, yung wide shot ng simbahan tapos yung kumikidlat na effect na yung graphics yun pero sabay sa frame rate kaya di mo masyadong makita. Pero maganda yung pagkakagawa. Maganda din yung sa may lawa ay ilog. Yes. Yung sa pag-uusap ni Prof tsaka ni Clay. Doon sa lugar nila Sisa, maganda rin yung simple lang. Tingin ko, sobrang lalayo siguro yung mga na yan, locations na yan. Pero at least di nagkakamali-mali doon sa costume. Ikaw, Gama, ano theory mo? Theory ko? Oo. Sa buong storya ba? Hindi, kahit dito lang sa Hindi ko kasi napanood yung episode dahil nag-edit ako theory totally. Sa kahantungan ni Clay. Sa akin, wala, iba yung naiisip ko Kasi naisip ko pa rin yung makakalabas si Clay. Pero sa part na yon yung bigla siyang mailalabas, ang tawag dito, may trahedya lang nangyayari. Tapos gugustuhin niyang bumalik para pigilan yung trahedya. Parang style O di kaya, gugustuhin na niyang bumalik. Sige. Anong tawag dito? Style, tawag na sa Korean na yan? Yung Scarlet Heart? Hindi. Mr. Queen, style Mr. Queen. Nabigla siya makakabalik. Tapos may trahedyang nangyayari. Yun yung mga theory ko na habang nasa gitna ng trahedya. Sa gitna ng trahedya, o kaya mapapahamak na siya, bigla siya mababalik sa mundo ng tao. Na imbis na matuwa siya, maiinis pa siya kasi bigla siyang na-invest siya masyado. Tapos parang kailangan siya doon sa eksena na yun. Ang iniisip ko naman, matatapos niya tong
Noli, then makakalabas siya. Yun naman kasi ang premise. Yes, yeah. Di ba may nakita tayo sa trailer, sinoli niya yung book kay, kay Prof. Pero hindi niya alam ang Elfili. And doon yung babalik siya ulit. Pwede. Tsaka gusto niya malaman. Kasi may 13 years time jump yun eh. Tsaka gusto niya malaman kung anong kinahinatnan ng mga karakter na nakilala niya. Pwedeng ganun siguro yung yung in and out. Kaso, masakit sa puso ang Elfili. Dahil nandun yung mga yung baka yung nakita natin endings. nagbabasa siya, part na ng Elfili siguro yun. Pwede, oo. Hula lang. Pwede. Yun, so abangan natin bukas yung 13 kabanata ng Maria Clara Ibarra. Malalaman natin kung ano yung mga nagbago, mga tinanggal na detalye, mga tinanggal at dinagdag. Mga dinagdag. So, malalaman natin bukas. Abangan niyo po yun. So, yun. Maraming salamat po sa ating mga manood. Sa mga nais mag-comment at suggestion. Mag-comment lang po sa ating video. At kita-kita po tayo sa next episode po natin. Tama? So, yun. Syempre, huwag niyo kalimutang i-like and share ang aming mga videos. At syempre, dumalaw kayo sa aming Facebook page at Instagram. facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming YouTube, Twitch at TikTok. youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph at tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, puntahan nyo rin ang aming website www.fpsmediaph.com. Yun, so maraming salamat po ulit. Kita-kita po tayo sa 13 kabanata ng Maria Clara Ibarra. Hanggang sa muli. Babu!